Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga mahalagang issue na nangyayari sa ating lipunan. Lalong-lalo na yung balita na hindi na daw matutuloy ang impeachment. Naku po, palakbakan tayo dyan. Marami nang nanginginig ang laman. Kasi bantakin mo, pagplanuhan ba nila yan? Paggastusan ba nila? Natawa nga ako dun sa sa isang post. Sabi doon sa isang post, ang nirereklamong confidential funds ng mga ulul na mga congressman ay yung 150 million daw. Yan daw yung nirereklamo nila. Tapos, same thing naman daw ang binayad at ginastos ng ating bayan sa kanila dahil 150 million ang bigay daw sa kanila. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Times 200 plus yun, O 150 million times 200. Bahala na kayo kung ilan yun. Pero, di ba, ganyan ang tinatawag na hypocrisy. Galit ka sa nangyayari na kala mo katiwalian, pero ikaw naman, ganun din. Di ba? Mas lalo ka. Mas, di ba, may mga galit sa corruption dyan. Pero sila naman, nagnanakaw din sa opisina. Nagnanakaw din ng oras ng kanilang trabaho, natutulog, nagte-text-text, nag-swipe-swipe, nag-add to cart. Pero galit na galit ka sa korap. Di ba? Sabi, konti na lang laman yung Banat Bay. Ano ba naman yung pitikin ko yung air freshener ng opisina namin? Ano ba naman yung pitikin ko yung tissue sa CR? Para sa bahay namin. Yung mga ganyan yung mga gago di ba? Anyway, ano ibig ko lamang po sabihin mga kababayan? Ito nga sinasabi nung post na yon, nasabi 150 million nirereklamo nila kay Sara Duterte na nilustay daw. Pero ang gobyerno naglustay ng 150 million, alleged 150 million sa bawat congressman pumirma ng impeachment. 200 yun. Ay grabe. Ang sarap ba ng tax namin? Gago! Di ba? Nakaka-sustain kayo ng mga kabit nyo? Tama, mali. Nakakabengbang kayo ng mga vlogger. Gago! Agoy. Anyway, ito na, pag-usapan natin. Kasi sabi talaga dito, at napakalinaw ng paliwanag ni Tolentino tungkol po doon sa bakit hindi pwede magpatuloy. At pinaliwanag din niya yung mga argument ng mga nagmamagaling sa konstitusyon. At mga nagmamagaling na abogado na pwedeng magpatuloy yon. Ito na, panoorin natin. Were quoted as when the 20th Congress opens, the impeachment is functionally dismissed. Yes. Now, you have some of your colleagues who don't agree with that. Pardon? Yes. Yes, why? Why would you say that? Because let's... Parang ayaw ni Miss Karen Takanta siya, ba't why? Bakit ganun? Ano ba? Hindi, kayo naman, ganyan lang talaga si Miss Karen Davila. Pag nagsalita talagang feel na feel. Ba't why? Talay. Let's... I've been studying the Constitution for decades. I'm a constitutional law professor. Likewise, studied the U.S. Constitution, took up the New York Bar. Even in the even our Constitution, 22,000 words plus, you can't find a words that would mean carry over. What you will find are the following constitutional commands. Under Article 11, the Congress shall promulgate its own rules. The Congress shall promulgate its own rules, and seldom would the Supreme Court interfere with the functions of Congress in... Ayan po, nakasulat na na talagang it is sole authority pagdating sa impeachment. Sabi nga, di ba, promulgate its own rules. Ibig sabihin, gagawa sila ng sarili nila. Ganun talaga nasa batas
Anong gagawin natin? Hindi ba, yun yung sinasabi nung iba na yung remand, wala daw sa Constitution. Oo nga may problema, merong batas na nagsasabing the Senate may promulgate its own rules. Patay tayo dyan. Alam mo, abogado, matalino. Alam mo to si Tolentino, matalino sana, medyo balimbing lang eh. Oh, totoo, pero matalino itong maman to eh. Promulgating its own rules. By virtue of that, the Senate, under Rule 44, promulgated the following. If I may care to... Yes, please, please. Please, all please. pending proceeding... Bakit ako, pagka, ano talaga si Miss Karen, natatawa ako. Feel niya. Sige, please, please. Gayahin ko kaya ito. Hindi, pero na-appreciate ko yung passion niya. all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Underscore the word all. All. What is the meaning of all? Entirety. In Tagalog, lahat. Oo. Hindi Hindi po lang sinabi legislation. Hindi Hindi po lang sinabi doon legislation. na all will terminate except non-legislative matters. Ang sinabi po all. Nako, nagets ninyo? Ang linaw ho sa batas, when you say all, ibig sabihin lahat. Walang nakasulat na except impeachment proceedings. Ang sinabi ng konstitusyon, natatapos yan doon sa Congress na pinaghain ng impeachment. So ibig sabihin, lahat dapat matapos. Sundin natin ang konstitusyon. Puro kayo unconstitutional, puro kayo ganyan. Ito na nga, nakasulat na nga po sa konstitusyon na lahat. Wala pong exemption. 'Di ba? Pag sinabing lahat, all, kung ang intensyon ng konstitusyon ay may exemption, dapat isinulat dyan. Most. O kaya, all except. Walang ganun eh. And what is the meaning of all? Lahat. Wala pong sinabi na yung impeachment ay tuloy. And there are those who will argue bakit yung canvassing, bakit yung electoral tribunal natutuloy nila. There is an Ang galing ano. So iniisip kagad ni Tolentino kung ano yung magiging argumento. Oh, bakit yung canvassing? Bakit yung ganito? Bakit yung ganyan? No, Di ba? Sabihin niya. Pakinggan natin ang paliwanag. There's a reason for that, Karen. Even if you cite the Pimentel versus the National Board of Canvassers case and other cases, this refers to What? predictable, constitutionally created bodies with constitutional timelines. You have to proclaim before June 30, the president, the vice president after an election. These are predictable. After every presidential elections, it is expected that a canvassing board, national canvassing board, will be constitutionally created. But impeachment, you cannot predict when this body would be created. It comes out of a constitutional necessity if there are quote-unquote constitutional crimes committed. So I still maintain, Karen, there were attempts, no offense to others, to cite some Supreme Court Constitutional Commission debates. The Constitutional Commission debates would refer to the attempt of Commissioner Aquino then to have the impeachment process transferred to the judiciary. But it was voted down. It was not acted upon positively by the CONCOM. Even the notion of tawid-tawid, which was explicated as an obiter by Commissioner Aquino, was not placed in the language of the Constitution itself. So, Okay, Senator, just very quickly, the rule that you had cited yes. on all pending matters and proceedings and in that Congress, can you cite that rule again so that for our audience So, too? Rule 44, all pending matters and Okay. proceedings shall
And Third- Rule 44 became a rule when? Is that an existing rule of the Senate regardless of the 19th Congress? Yes, I think this rule was adopted during the initial stages of the creation of the Senate after the ratification of the new Constitution in '87. So the rule, it has been in effect for decades now, Karen. It's not a new rule. Oo. So if you would like to have this amended, it can be amended. It can be changed to all. Senator, Yes. ang tanong ko, because we model the US, may punto kayo doon, right? We do. Yun ang inspiration for our Constitution. Does the US Senate have that similar rule? Because they Ayan, yan, di ba? Laging sinasite yan ng mga quote-unquote constitutional backbone, mga constitutional expert, mga abogaduhan. Hindi, yan ang laging kinokote, yung sinasabi nila. May nangyari na sa US na tinuloy after the last Congress, itinuloy yung impeachment, di ba? Ito ang sagot ni Tolentino dito. the Bill Clinton impeachment, and when they impeach Sabi ko nga sa inyo a text without a context is a pretext. So kailangan mong tignan talaga ang context. was voted by the lower house when he was impeached. The Senate was on recess, but they convened as an impeachment court immediately, even while on recess. So yan ang tanong ko, nag-crossover daw yung Bill Clinton impeachment. Pero may rule bang ganyan sa US Senate? Let's give me 2 minutes, Karen. Oh, sure. We've been citing Kasi pasok ka ng pasok eh. Nagpapaliwanag ako eh. Pasok pa ng pasok eh. Ang time is paliwanag ko, sabi. Hindi, biro lang. the Clinton case, which is probably misplaced in terms of applying it into Philippine context. The U.S. Senate patterned its rules. If you read Jefferson, if you read all the commentaries, even the Federalist Papers number 65 of Alexander Hamilton, they patterned this from the rules of the British Parliament. Okay, the British Parliament is composed of the House of Commons and the House of Lords. 780 members of the House of Lords, serving perpetually for life. The last impeachment case was 1806 in the House of Lords. So the House of Lords is a continuing body in terms of impeachment. The House of Commons, they elect it every. So ang linaw nun, di ba? Yung pinanggalingan nung konstitusyon o nung batas ng Amerika ay galing sa British, di ba? At ayan nga, pinapaliwanag niya, iba yung style of government, which is parliament, at continuing yung kanilang parliament. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanilang mga mambabatas doon. Hindi nakatulad nun sa atin na half nawawala. The year if they have a vote of no confidence scenario. But the House of Lords can continue. So the U.S. Senate patterned this during the time of Jefferson, etc. During the time of Andrew Johnson's impeachment, and even the recently cited Clinton case, because the U.S. Senate is per se a continuing body. Structurally, the Philippines can be considered as a partial continuing body. This is the difference. Structurally, we are dissimilar to the U.S. Senate. They have 100 senators, electing 33 senators per electoral cycle every 2 years. So they have 67 senators left, Karen. 66 yung natitira, enough to constitute a quorum, enough to have the 2/3 vote for impeachment. And mind you, the Oo, Senate, tama. the US Sandali lang, Karen! Patapusin mo. Nagpapaliwanag yung tao eh. Senate, even during a break, adjournment, or recess, can even continue the ratification of treaties or even the confirmation of ambassadors, etc.
Nagigets ninyo? So yung function doon, pwedeng magpatuloy. Kasi nga marami, ilan lang naman yung napapalitan. Unlike as kalahati. Kaya nga hindi continue tayo eh. Kaya nga nagkakaroon tayo ng 17 Congress, 18 Congress, 19 Congress. Kasi talagang nag-i-stop yun eh. So lahat ng trabaho nag-i-stop. Kaya nga hinahabol 'di ba yung mga batas dito, hindi. Tuloy-tuloy kasi nga marami sila. Oh, pambira. Piling ano kasi tayo eh. Because they're allowed. Hindi gaya sa atin yung Commission of Appointments natin magkasama. So the Philippines during the 1935 Constitution patterned this after the US system. We have senators 24 elected 8, 8, 8. So ang natitira 16. So yung Arnaldo versus Arnold case, pareho na continuing tayo because we have 16 left, enough to constitute a quorum and 2/3. So continuing yon. So that doctrine will no longer hold true today. So ngayon tayo 12-12. Sabi nila, 12 tayo pagdating ng June 30. Another 12 would take over. Current, the Constitution is explicit. The next Congress would convene on the 4th Monday of July. So there's this gap. Kaya ang sinasabi ko, Karen, So kumbaga ang sinasabi nyo, There's yung a function- 12 senador na tapos na, hindi pwedeng, kumbaga, you cannot be a senator judge in the impeachment court after June 30 kung hindi ka napapasok ng 20th Congress. Kasi, and may isang buwan na halos, di ba, na 12 lang ang senador, yun ang gap. correct. So because Oo. of that gap, the design and structure of the Constitution is this. We will have a scenario wherein only 12 senators would sit, plus you will have a scenario wherein the House panel, the House prosecutors or the House managers, if you use the US lingo, are not yet constituted because some of them were not successful in the re-election bid. So that's the reason why the 19th Congress asked the 19th Congress impeachment prosecution panel to submit in writing whether they are amendable. But I consider this as a misapplication of what is not written in the Constitution. The Yon. Constitution was designed to have an impeachment court per Congress in the same manner as one case can be filed per year. There is a Yon. difference between having the impeachment court cross per session rather than cross per Congress. You current jurisdiction here is very important. Yeah. Jurisdiction is vested by the Constitution. The 19th Congress cannot vest jurisdiction to the 20th Congress. Yon. This is now accepted by several of your guests because a Congress is distinct and separate from the succeeding and previous Congress, Karen. Alam mo, Karen, sa dami ng tanong-tanong na dito, Karen, ang sinasabi ko na lang ganito. I voted for that resolution, that motion filed by Senator De La Rosa with the caveat that for the number 2 item, I explained my vote. I even filed a 10-page expositio ampla, which is now part of the records. I hope you can have this. Yes. Can you please send that, sir? Yeah, please send that. Yeah. Explaining everything kasi ang haba nito, Karen. Ang sinabi ko dito, and I even talked to Senator De La Rosa personally because he mentioned the words competence. Sabi niya, the words competence would refer to a scenario for international arbitration tribunals deciding for themselves whether they have the jurisdiction. So how can a soon to be created, if it is ever created, 20th Congress impeachment court decide if they have jurisdiction or not? Para sa akin, it ends with the determination, the lifespan of the 19th Congress, which is supposed to be on
June 30. There are only 10 words that you should remember, Karen. And Oh, I advise ayan, the yan. students listening right now Ganda to to. remember Oh. this. There Mm. are only 10 words. When you interpret the word all in Rule 44, 10 words that you should remember. What are those 10 words? If you count the text, the whole text, and nothing but the text. Yun. The text would only refer to all. Even if you divine another meaning, it's not found there. We cannot invent the intention to be placed into words, written words, if it's not there. The Constitution is made up of words, not intentions. Karen, what is written is all. What is written is that the Congress shall promulgate its own rules. It's clear. And you cannot decipher in the Constitution the words carry over. That silence is not an invitation to presume otherwise. When the law is silent, we do not invent voices, Karen. Kaya nagkakagulo ngayon. Yun. Confusion is brought. Kasi maraming imbentutay. Alam niyo imbentutay? Sabi ko sa inyo, hindi lang mga mga tao diyan eh. Kahit ho yung mga abogado, kahit yung kasi baka sabihin na iba, yung mga masa lang naman, yung mga chismosa lang naman ang mahilig sa imbento. Hindi. Kahit yung mga nagmamagaling, kahit mga abogado, profesor, nasa media, mahilig mag-imbento. Yung sinasabi ni ni Tolentino, lalo na talaga yung mga matitikas na abogado. Pag nakalagay, yun lang. Hindi pwedeng dagdagan. Pasensya na, meron po kasing nagnanais maging Senate President na kinokontra si Chis Escudero dahil gusto lang naman maging Senate President. Pero ang totoo, ang hilig mag-imbento nun. Minsan nag-iimbento talaga yun. Di ba? O eto, sinasabi, kung wala doon, hindi ka pwedeng mag-create. Oh, wala, kaya nga sinasabi, wala yung ililipat, i-carry over, walang ganun. So hindi pwede. Out by different views concerning a word which is not even written there, or the words carry over. Okay. How can you interpret something which is not there, Karen? We're talking about ghosts. Ghost. Oh, Alright, alam mo yung so ghost? we don't have enough time, but you make very specific, Ah. strong arguments, and I want to ask you, based on Stronger, Karen. Strongest. based on what you've made right now on Head Start, do you believe that the impeachment against Vice President Sara Duterte will be dismissed by the 20th Congress? Even if without dismissal, Karen, by June 30, it is functionally dismissed. Even without a written declaration. It dies, it lapses, it terminates with the lifespan of the 19th Congress. The word forthwith, for instance, has been used thousands of times. The word forthwith is a command to the 19th Congress. It's not a command to the 20th Congress, Karen. So my question is, Yes. some members of the 20th Congress will not agree with you, so they will insist that because the argument that's made is the impeachment trial is convened right now. Kahit nagpalit ng husgado, parang sa korte, 'di ba? Yes. Tuloy pa rin ang kaso. Again, That argument's friend. also been made. Again, Karen, you're now talking of courts permanently created. Yan. Court of Appeals. Ang galing Ang galing talaga nito ni Tolentino. Kasi nga, yung sinasabi nilang bakit sa mga korte, kahit magpalit ng judge, tuloy-tuloy pa rin daw yung mga kaso. Again, yung court na yun iba. Yun ay permanent na-establish. Ibig sabihin, yung RTC, nandyan na yan. Magpalit ng ibang judge, nandyan na yan. Ang impeachment court, hindi. That is not the main function of the Senate. Ang Senate, lawmakers. Pero itong impeachment court, nagiging impeachment court lang siya pag may impeachment na nanggaling sa Kamara. So, kine-create lang siya. Therefore, may expiration yun, di ba?
Sana nga pati yung mga kasal may expiration eh. Kasi hindi naman permanente. Ang bihira ka banat. Wala naman kasing forever. So dapat dapat yung impeachment court ay impeachment court. Wag ganun banat ba? Regional Trial Court, these are permanent bodies. Kahit magpalit ng tao, nandun pa rin yung court. But unlike the impeachment court, this is not a permanent constitutional court. It is only created when constitutional crimes, quote unquote, are committed. Unlike the permanent bodies that you're referring to, pwede talagang magpalit because it exists 365 days a year, 24/7. So again, Karen, what is now a contradictory admittance that there is a need to terminate this? When the 19th Congress of Senate asked for, and you've been applying the Clinton, misapplied Clinton president, Karen, yung Clinton, pinatuloy nila pero pinababago nila yung House panels lagi. So, in effect, structurally sa Philippines, pinababago uli natin yung House panels kaya merong item number 2 dun sa resolution, which I think your previous guest mentioned a while ago. Hindi pa sila nakaka-comply. So makikita mo dito, there is a dysfunction somewhere because babaguhin yung panel. Tapos yung impeachment court, iba na rin yung composition. Mag-o-oath na naman. So again, Karen, to settle the matters clearly. Galing ang galing ng ginawa ng Senado, talagang nandun sa batas eh, di ba? Kaya nga daw may number 2 eh. Bakit? Kasi nga, yung mga prosecutor, mag-expire na. Yung kanilang authority, even if they are re-elected, kunwari si Chua, mag-expire na yung authority nila na yung impeachment na narehistro sa 19th Congress ay dapat mag-expire din. Kasi nga, tandaan niyo, yung impeachment na yon, it was a decision made by the 19th Congress, passed sa Senate in the 19th Congress. So therefore, after the 19th Congress, tanggal na po lahat yan. Expire na po lahat, including the prosecutor. Kaya nga may number 2 doon sa remande, which is yung mga prosecutor, nais pa bang ituloy ng 20th Congress yung kanilang papel na prosecutor. Pero ako, ang tingin ko dyan, magiging next question dyan, kasi kung sumagot na yung prosecutor ng 19th Congress into 20th Congress, sasabihin nila, oh sige, gusto namin ituloy. Ang tanong, asan na yung impeachment? Ito, 19th Congress, malamang questionin yun. Sasabihin, sandali, that impeachment article, sa 19th Congress yan. Nag-expire na yan. Kailangan ng bago. Ganun ba? Kailangan ng bago? Kasi nga nag-expire according sa batas. All. Ano ibig sabihin ng all? Lahat. All. Di ba? So, malinaw ho yun. Pero malamang sa malamang, kokontray ng iba yan, di ba? Pero, ewan ko na lang, kasi matikas po. Kaya nga tingnan mo, merong nilabas ngayong bagong news. Si Erwin Tulfo, meron siyang binitawan. Ano sinabi niya doon? Nag-uusap-usap daw itong mga kongresista na mag-file uli ng impeachment. Ang problema lang, may 1-year ban. Ibig sabihin, from the 19th Congress, kung ano yung na-file na impeachment, may 1 year dapat yung kasunod. Hindi pa pwede, may gap. So sa tingin ko, ganun ang gagawin na lang nila. After, kasi mismong sa bibig na ni Erwin Tulfo, alam naman natin, galing sa Kamara yan, na pinag-uusapan. Although they deny it, pero pinag-uusapan na. Because maybe siguro napayuhan sila ng mga matatalinong lawyer. Sandali. Expire talaga to. Pagdating ng 20th Congress, expire na tong 19. Huwag na nating ipagpilitan. Delegates tayo dyan.
Di ba? Malamang may nagsabing ganun sa kanila kaya tuloy nila kinukonsider na i-refile na lang sa 20th Congress. Para talaga yung jurisdiction naandun. Kasi alam mo, even in all courts, napaka-importante ng jurisdiction. As a matter of fact, in all defense, in all trial, yan ang unang kaya nga may arraignment eh. Ano ba ibig sabihin ng arraignment? O yung may warrant, 'di ba? Kasi sinasabi ng korte, you are now under our jurisdiction. Tapos may chance pa nga yung naakusa, nasabihan yung korte, mag-file ng motion na we think na you do not have the jurisdiction because blah 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 blah. So ibig sabihin nun, dahil hindi siguro na-commit yung crime doon, maaaring ilipat ng di ba? Yan yung laging kini-question yung jurisdiction. Dito, yung jurisdiction ng impeachment ay nasa 19th Congress. At wala sa batas na pwedeng i-carry over. Yun yung sinasabi ni Tolentino. As a matter of fact, malinaw yun. All will expire. Wala ring salitang carry over sa konstitusyon. Where can they find a constitutional instruction giving them the mandate to continue? Show me where. Where can you find the words carry over? Show me where. Again, I repeat the most important 10 words. The text, the whole text, and nothing but the text. If it's not there, it's not part of the Constitution. We're talking about something which is not appearing. We're talking about ghosts. We're talking about speculations. We're in a nebulous realm, Karen. It is So not. ang huli na lang to close, the 19th Congress is ending on June 30. Yeah. What is your fearless forecast? For the 20th Congress, naniniwala kayo hindi na matutuloy ang impeachment trial? Karen, to refresh your memory, baka iba yung opinion mo sa To refresh your memory, ha? Mukhang makakalimutin ka na. Lilinawin ko lang, sabi niya. akin. I was the one who filed the 19-day indicative trial calendar. Ang sabi ko, kung gusto nyo matuloy ito, tapusin nyo ito ng 19 days. Magtatapos ito ng June 30. Remember that? So I clarified that during the convening of the impeachment court. I asked what now happens to the indicative calendar. Kung itutuloy yun, pwede pa eh. Kasi ang Kaso answer, hindi eh. Kaso hindi nangyari. it's now moot. It's now moot. That indicative calendar, the plan of mine was shut down. So it's not going. Hindi mo nangyari. So hindi mo masasabi na against impeachment ako. Ako nga yung nag-file nun, di ba? But that indicative calendar, trial calendar, would end June 30. Doon pa rin ako. Okay. Well, Senator Francis Tolentino, we can talk about this at length. I have to apologize because I am now over time. Thank you. But I will not give you this. I'll give you my exposition ampla. All right. Thank you for that, sir. And I want to thank you for your insights today. It's very Grabe, no? Ang galing ng pagkapaliwanag, napakalinaw. Lahat ng argumento ng mga nagmamagaling ay talagang tabla dito sa mga sinabi ni Tolentino, di ba? Ulitin natin, number 1, ay yung sinasabi nilang carry over, walang ganun sa konstitusyon. Pagdating naman sa batas, pagdating naman sa authority, mag-e-expire. All. Lahat daw mag-e-expire. All. So therefore, talagang kailangan yung 20th Congress magkaroon ng jurisdiction. At the same time, ang linaw din nun sa sinabi sa rules na ang Senado ay promulgate its own rules. Di ba? Yun ang summary niyan eh. Pwedeng magano ang sarili ang Senado na kanyang rules. Pero yung kanyang rules ay hindi dapat nagko-conflict sa konstitusyon. So kasi baka sabihin ng iba dyan, pwede naman pala gumawa ng sariling rules ang Senado, 'di ba? Yan ang sinasabi niyo argumento, pwede niyo naman palang gumawa ng sariling rules. Bakit hindi natin patawirin
Kasi nga po, hindi pa pwede dahil nasa konstitusyon, all will expire. Nagets natin? Kasi yun yung angulo na baka sabihin ng iba, akala ko ba sole authority ang Senate? The Senate can promulgate its own rules? Bakit hindi natin patawirin? At sabihin ng Senate na hindi, tatawid ang impeachment trial. Kasi yan ang dahilan nyo for the remand. Diba? Yung ibinalik nyo sa Kamara, yan ang dinadahilan nyo. Sole authority, promulgate its own rules. Ayan ang argumento nyo. Kasi wala namang nakasulat sa konstitusyon na bawal i-remand. Walang ganun. Okay? Dito, may nakalagay sa konstitusyon that all will expire. Hindi lang po yung paggagawa ng batas. Kasi nga, all. Wala naman sinabing all except the impeachment trial. Walang ganon. So therefore, may batas na nagsasabing expire na lahat. Even the Senate has the sole authority and it can promulgate its own rule, hindi niya pwedeng daanan o isang tabi yung sinabi ng konstitusyon, which is all will expire. Diba? So andun ang linaw-linaw po mga kababayan. So yung mga nagpipilit at nagmamagaling dyan, pag-usap kayo ni Tolentino. Hindi, di ba? Kaya nga alam mo, feeling ko, kaya din itong 18 na senador ay nakumbinsi doon sa remand, ay kasi yung remand is actually, kaya natatakot sagutin ng Kamara itong remand. Di ba? Na ibinalik sa kanila. Kasi it will somehow be a precedence or be a proof somehow na talagang everything will expire. Kasi nga, nandun sa number 2 na kailangan sabihin ng prosecution na, oo, interesado pa kami. So the 20th Congress will continue with it. Ang problem, I don't know if the Senate will use that argument. Sinabi nyo, inamin ninyo na expire na yung prosecution nyo. So ibig sabihin, pati yung impeachment trial, expired na. Sino ngayon ang magsasabing tuloy ang impeachment? It's the 20th Congress. Asa na yun? Tatanungin ngayon ng Senate Court. Asa na yung 20th Congress? Asa na yung impeachment article? Ito. Sa 19th Congress yan eh. Asa na yung sa 20th Congress? Maaaring ganun. Di delicate sila. Diba? Alam niyo yung mga kababayan? So, ibig sabihin, olat. Olat po sila. Ay, naku po. Alam niyo mga kababayan, ito yung sinasabi nating napaka-exciting dahil okay sana ito si Tolentino. Matalino sana no? Pwede sana Problema kasi sir, yung yung pagiging balimbing nyo, nasayang yung talino ninyo. Kung hindi sana kayo palipat-lipat ng kampo. Kasi yan sa kasaysayan, yung mga balimbing, di ba nagkaroon na nauso nga yung word na balimbing eh. Yung mga balimbingan, nagbabalimbingan, sa inodoro na kinukuha pinupulot. Medyo sir, kailangan ninyo ng advisor na medyo maraming alam pagdating sa kasaysayan ng politika. Hindi yung advisor na lang matalino dahil lamang nasa academics. Yung talagang sa politika, yung pagtumingin. Yung palipat-lipat ninyo, medyo na asiwaho yun. Tandaan ninyo sir. Ito, payo ko lang naman kay Senator Tolentino. Tandaan niyo sir, kaya kayo nanalong senador, malinaw na malinaw yan nung panahon po ni Duterte yun, dahil pinuskay ni Duterte. Yun ang dahilan sir, sana tinanggap nyo yun. Tinulungan kayo ni Pangulong Duterte, ang makinarya ng PDP, pero binaliwala nyo.
Tapos, yung mga hirit nyo pa medyo out of this world yung pagkampi ninyo kay Marcos, medyo nainis ang taong bayan doon. Kita nyo naman ng ginawa ni Marcos kay Duterte na nagpanalo sa inyo noon. Sana man lang, nagsalita kayo, di ba? Na medyo hindi maganda yan. Mas mabuti pa nga yung iba nagsalita kahit kaalyado kayo talagang wala Siyempre, mabibuwisit sa inyo yung mga Duterte supporter, di ba? Ganun talaga wala tayong magawa. Better luck next time. Sayang lang yung talino ninyo. Hindi, kasi ako talaga natatalinuhan ako dito Magaling ito Pagdating sa mga batas, at saka dami ring batas na nito, na isulong nito nung Kaya lang, yun na nga, medyo, ewan ko kung anong dahilan bakit kayo lumipat kay Marcos. Alam nyo namang, Alam nyo namang, hindi ako nadulas. Yeah. Alam nyo namang sabit, di ba? Dilipatan nyo pa. Anyway, ito. So, ito ha. Ito pang issue ngayon ito. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Para na Ganon? biyahe ng probinsya. Sa social media, Sa terminal to terminal, 1,200. Hayop yan. boast ng pasaherong sa NAIA Terminal 3 noong Biyernes, maririnig ang kanyang pag-alma sa singil ng taxi driver sa mahigit 6 na kilometrong biyahe papuntang Terminal 2. Nang mapanood ni Transportation Secretary Vince Dizon ang video, sobra naman yung 1,000. 1,200. Kalokohan na yon. Yan na pang-aabuso na yan. Suspended na yung driver. Nahuli na natin. Suspendido na ang lisensya niya. Dahil ginawa mo yan, i-revoke yung lisensya mo. Hindi ka na makakapagmaneho Nako. ng taxi. Pasensya ka na. Pero, ginoko mo yung kababayan natin na Alam mo, maganda yung ginawa dito ni Sec Vince Dizon, yung talagang i-revoke at the same time yung prangkisa, di ba? Although, nagkaroon ng ng development ito Itong taxi driver na ito, sinumbong niya kasi yung mga mga pulis na involved dyan sa loob ng DOTR, yung airport police yung mga yan, at saka security daw Pinangalanan niya 5. 5 yung pinangalanan niyang kinakat kong silang mga taxi driver. Alam mo, na nga yung problema sa Pilipinas di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung corruption, hanggang mula baba hanggang itaas, corrupt di ba? Alam mo kung panahon siguro ni Duterte ito, hindi, sigurado ako makikialam na si Duterte dito. Buti na lang matikas to si Secretary Vince Dizon Pero kung panahon ni Pangulong Duterte ito, makikialam to, baka tanggalin lahat ng airport police Kasi ganyan ang ginawa niya noon, di ba? Tinanggal niya yung dun sa cargo dahil nga siya nagkawalaan, winarning niya. Tatanggalin ko lahat yan. Siguro dito, baka sabihin ng presidente, hindi, depende sa kanila kung gusto nila magreklamo. Parang ganun sinabi din sa mga OFW na nasa Iran Hindi, repatriate. Tanungin nyo sila kung gusto nilang umuwi. Ang mga pamilya nila, tanungin nyo. Gumaganong-ganon, di ba? Baga ganyan, persahan na yan. Magpadala ka ng eroplano. Hindi, bahala sila kung anong decision. I'll leave it to their family and their decision. Baka ganun na sabihin dito. Hindi, kung gusto nilang magdemanda, sige, magdemanda sila. Ang galing mo talaga! Si Marcos, malupit talaga ito. Ito ang pinakamahinang nilalang nakita ko sa na leader. Hindi, dapat kasi dito, matik na to. Naintindihan ko naman kasi sinasabi ng DOTR ni Sec Viso na kakansilahin yung passport. Although now, they're considering it na hindi dahil nga sa sinabi ng taxi driver na medyo hindi daw
meron daw kasing kumakatkong sa kanila kaya ganyan kataas. Sa akin kasi, bakit hindi niya sinumbong noong una? Hindi, di ba? Kung talagang totoong merong ganon, bakit hindi niya sinumbong? Oh, di ba? Anong nangyayari? We tolerate it. Again, sabi nga nila, nangyayari ang mga masasama o nagtatagumpay ang mga masasama ay dahil sa mga taong mabubuti ngunit nananahimik. Yun ang katotohanan. Di ba? So sana lang, nagsalita na si noon pa. Hindi yung ngayon nahuli ka na tsaka ka magsasalita. It's too late, di ba? Sa akin lang ang dami mo nang sabi nga niya nung humingi siya ng tawad. So sa isang niyo sabi niya, humingi po ako na sa tawad sa mga lahat ng na-over ko. So ibig sabihin talagang araw-araw niyo na palang ginagawa yun. Ang birang buhay, Ereo. Hindi, alam mo, bullshit na bullshit talaga ako sa mga taxi na ganyan Sa totoo lang, kasi nung panahon ng nanay ko, nung itinataxi ko po siya mula doon sa kanyang pinagtatrabauhan, laging grabe. Layo namin nung, Fairview kami nun. So from Mandaluyong to Fairview, JRU yun So grabe yung singil ng taxi, talagang wala ka na sahod. Binayad mo na sa lahat sa taxi. Ganun katindi, di ba? Tapos minsan isnabero pa, layo niyan. Hindi, kaya din nagkaroon ng mga TNVS. Kaya lang, sana yung TNVS wag monopolyo. Ang daming, sana magkaroon ng maraming klaseng taxi company. Hindi lang yung monopolyo ng iisang company, di ba? Sana lang gawa ng paraan ng DOTR yung monopolyo ng TNVS. Ngayon, etong sitwasyon na ito, sana mas diinan kasi marami sila dyan Magkakakuntsaba yan. Alam mo kung paano mo malalaman? Umikot ka dyan sa Terminal 3. Makikita mo, nagtatraffic sa isang bahagi dyan kung saan naandoon yung mga pasahero. Tumatawid sila sa kalsada. Kahit bawal tumawid doon, tatawid sila doon. Lalagpasan nila yung parking, tas doon sila naka-standby. Kaya tuloy yung mga taxi doon naka-standby. Kaya alam nyo mga kababayan, this is nakakahiya para tayong jologs na bansa. Hindi kasi alam mo sabi ko nga sa'yo, sorry kung may compare ko na naman sa Japan. Kasi sa Japan po, lagi po ako dyan. Napakarami pong way para makapunta ka sa city. From Haneda, may bus, may train, may taxi. Whichever, depende na lang sa'yo. Ako kasi, minsan, sa sobrang daming dala, ayoko nang mag-train. At saka, alam ko, hindi pwedeng sobrang daming dala sa train Pag sa bus naman, medyo abala rin kasi nababagalan ako. Bago ka pa makaabot dun sa syempre excited ka na, nasa Japan ka na, wey! Di ba? So gusto mo na kaagad makarating sa hotel mo, makapahinga, di ba? Tapos makagala. So ako talaga, pag Haneda, malapit lang naman din po. So nagtataxi po ako. Ang organized nung taxi. Talagang organized yung, meron mga taong hindi to lolokohin ka. At dito ka magugulat. Dito ako nagugulat talaga, sabi ko, lintik ito mga hindot na to. Ang grabe talaga. Yung, di sa akin taxi. Siyempre, lalagpas na ng lalagpas ng isang lapad dyan From Haneda to my hotel, lumalagpas na isang lapad dyan. Tapos pagdating mo doon, bigla niyang babawasan ng 1,000, 2,000. Kasi ang isang lapad, 10,000 yun Babawasan niya 1,000. Basta may papaliwanag siya in Japanese, tapos ipapakita niya yung papel na pag galing sa airport, may discount. Ito lang yung dapat naming singilin. Nakasulat doon Shibuya, Shinjuku, nakasulat na doon. Pwede naman niyang itago yun kasi yung patak ng metro, 10 I mean, lagpas 10, yung mga 11. Lagpas. Pero binabayaran ko lang 9,000. Kasi meron sila ipapakitang papel, ganun sila ka-honest. Pwede naman di nila ipakita I mean, hindi malalaman pa ba yun? Hindi, ipapakita nila ito. Tapos ibabalik nila sa akin yung sukli. Sabi ko, tangina, kaya na lang din ganito tong bansan to
Kaya narang ganito yung yung tourism sa kanila. Ay grabe. Sila na nga sumusuko eh. Ayaw na nila kasi grabe punong-puno ng turista doon. 'Di ba? Ganon katindi. All over the world, ganon katindi doon. Kasi nga because of their culture, yung honesty ng kultura nila. Isa atin. Pagkararating pa lang ng foreigner, gusto nang umuwi sa bansa nila. Abi, ano ba ito mga to? May kaliwat kanan nang nanghihingi. Ultimong sa loob pa lang ng airport. Tapos pagkati pauwi pa lang silang sa hotel nila, na-stress na sila sa presyo. Tapos you would expect us na magkaroon ng napakaraming turista? Basic eh. Sorry basic. DOTR, DOT, basic. Basic lang po yan. Ayusin lang natin yung ganyan natin. Airport lang ayusin natin yung mga ganyan sistema. Dadami turista sa atin. Bakit? Napakaganda ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Di ba proud na sila dun sa mga Bali, Indonesia, yung mga ganyan, Phuket, Thailand, di ba? I mean, gandang-ganda na sila dun. Sa atin, napakaraming mas maganda di hamak na beach sa atin. Napakarami po. Di ba? As in, sobra yung white sand, yung clear water, yung baba ng amenities, yung hotel. Kumpara mo sa ibang mga lugar. Di ba? Kaya lang, nabubudol sila si airport pa lang. Sa madaling salita, hindi ito pwede dun sa mga turistang yung katulad ko, kare, gusto kong pumunta ng ibang bansa, halimbawa sa Hong Kong. Hindi ako mabubudol. Hindi yung pagdating ko sa kaliwat kanan ng kakalabit sa akin, sir, taxi. Dito tayo, sir, mas mura dito, taxi. Hindi, I mean, alam mo yun, kahit solo traveler ka, wala kang problema. Wala eh. Mahina ang presidente. Gago! Dati naayos na yan eh. Ewan ko ba? Bahala kayo sa buhay niyo. Anyway, pag-usapan pa ba natin yung ingay ng iba dyan? Basta ganito lang mga kababayan Yung issue dyan sa Dahig, kasi marami nagsasabi, bakit mo pinagtanggol yung si Josh? Pangalanan na natin, pinapangalanan naman nila. Akin hindi ko po sinasabing mabuting tao yun, mabait yun, may santo yun. Hindi yun ang sinasabi ko. Pinasisinungalingan ko lang yung sinasabi ko lang yung katotohanan na mayaman talaga yun. Kasi talagang kilala naming mayaman yun eh. Ano gagawin ko? Sabihin ko, hindi. Mayaman. Ngayon. Okay, ngayon. Kung ano man ang ginagawa nila ni Duterte, labas na ako doon. I mean, you understand what I mean? Wala akong pakialam doon sa ginagawa nila. Hindi ko, alam ko naman kung ano sila. Bakit ko pakikialaman? Yun lang naman sa akin kasimple mga kababayan. Ang sinasabi ko lang doon, etong mga to na yung sinasabi nilang babae na yan, ay yan ay talagang malapit kay Duterte. Anong gagawin ko? Talagang malapit sila eh. Nakikita ko with my own eyes. During the 6th term of PRRD. Nakita ko yan. Anong gagawin ko? So sasabihin ko lang yung totoo sa inyo. Ngayon, yung mga pangbibintang nila na kesyo may ganito, kesyo may ganyan. Unang tanong nga asan yung proof? Pinakita ba sa inyo? Hindi ko po alam wala po akong alam dyan. Hindi ko kasi pinanonood dyan Sorry Pasensya na po kayo, hindi ko pinanonood talaga. So tanungin nyo yon sa sarili ninyo. Eto binibigyan ko lang kayo ng guide. May pinakita bang ebidensya o kwento lang? Kung kwento lang, tas naniwala kayo, ay malaking problema nyo. Pangalawa, kung sakaling totoo yung sinasabi at may pinakitang ebidensya sa inyo, bakit nyo sasakyan pa? Hindi, di ba? Simple, bakit nyo pa sasakyan? Yung ebidensyang quote-unquote na sinasabi nila o basta nilabas, bla, ganyan. Nandun si Duterte.
Damay siya dun eh. Eh kung Duterte supporter ka, bakit mo sasakyan yun? Nagigits nyo ba? Simpleng-simple lang sa akin eh. Wala akong pakialam eh, di ba? Ang kaaway niya ata si Joey ngayon. Eh di ba? Alam niyo naman na kami ni Joey, we do not meet in the same direction pagdating sa kila Aimee. At alam niyong anti-Aimee ako from the very start. Eh sila nga nag-Marcos pa eh. Lahat sila nag-Marcos pa eh. Eh ako from the very start, anti-Marcos na ako hanggang ngayon. Tapos sasabihin ninyo, ang akin lang kasi, pag nadadamay na ang pamilya nila Duterte, labas na po tayo dyan, mga supporter. Alam nyo, may sariling dynamics ang pamilya nila Duterte. Kita nyo naman siguro. Wag na tayo magbulag-bulagan. May anal na asawa, may kinakasama, tapos may iba pang nasa paligid. Bakit nyo pakikialaman? Hindi ko magets eh. Bakit gusto nyo sausawan? Dahil sa kwento na, wala akong problema kay Maharlika kung gusto niya magkwento na magkwento. Problema niya yun, style niya yun eh. Diba? Style niya ng vlogging yun. Problema niya na yun. Ang akin, kayong mga Duterte supporter, maging matalino naman kayo. Huwag niyo sakyan ng isang bagay na alam ninyong makakasira kay Pangulong Duterte unless hindi talaga kayo tunay na Duterte supporter. You just came from Marcos, na-realize nyo, budol si Marcos, ngayon naglipatan kayo kay Duterte. Ibig sabihin, hindi nyo talaga mahal si Tatay Digong. Sumusunod lang kayo dun sa mga vlogger ninyo. Siya na lang ihalal ninyong presidente. Diba, ganun lang naman po kasimple ito eh. Ang daming bintang. May bintang si ganito, may bintang si ganyan. Wala akong paniniwalaan dyan. Wala, hindi nga namin kaibigan yun eh. Pareho namin hindi kaibigan ng Banateros yan. Labas kami dyan, wala kaming pakialam sa kwentuhan nyo, siraan ninyo. Kasi balita ako, pati si Kati B, magkakasama na sila, nagsisiraan. Ewan ko hindi ko alam Yan ang naririnig-rinig ko, sabi ko sa akin wala kaming pakialam dyan. Problema nyo yan. Basta please, wag nyo namang tamaan si Pangulong Duterte. Nagsasuffer na nga yung tao nakakulong. Kakalkalin pa natin yung buhay niya. Bakit? Hindi, yun lang. Simpleng ganun eh. Bakit nyo kakalkalin ang buhay niya? Kahit totoo, ulitin ko kahit totoo lahat ng sinasabi ninyo. Kahit totoo. Sa tingin ninyo, sino tinatamaan? Kung meron mang katiwalian na nangyayari dyan, so para nyo sinasabi, ang tanga-tanga ni Duterte, dumadaan sa kanya lahat ng katiwalian na yan? Real talk tayo. So sino tatamaan? Sino ngayon sa labas? Ngayon balita na naman yung kay Kitty. Sino ngayon ang mukhang tanga? Yung mga dilawang ba? Mga pinklawang ba? Yung mga NPA ba? Pulahan ba? Sino ngayon nagbumukhang katawa-tawa? Di ba? Kasi nga, sausaw pa tayo ng sausaw. Mas magagalit pa kayo sa akin pag sinabihan ko kayo huwag kayo sumausaw. Ganun lang naman kasimple, huwag kayong sumausaw. Comment pa kayo ng comment dun. Di ba? Hindi nga natin alam kung nanggaling sa Marcos yan. Kasi may narinig ako, may nabasa ako na galing naman sa Marcos talaga yan eh. Kunwari lang, nag-anti-Marcos. Tapos, ngayon, nanggugulo sa loob ng Duterte community. Medyo valid yung argumentong ganun Kasi tingnan nyo, kailan lang ba nagkagulo-gulo itong mga vlogger na to? Kailan lang sila nag-away-away? Sige nga. Dati, hindi kami magkakapareho ng opinyon.
Oh, marami sa amin, di kami, di ba? Naalam nyo, ang Banateros nag-isko. Sila Trixie nag-Marcos. Nakita nyo ba kami nag-away-away? In public? Hindi. Bakit ngayon? Pare-pare kayong Duterte, kayong mga vlogger. Bakit nagkakagulo-gulo? Kasi nga mukhang pinasukan tayo ng ng panggulo eh. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan eh. Kaya sana pakiusap ko lang sa mga Duterte supporter, si Pangulong Duterte na ang tinatamaan dyan sa issue na yan. Yung pamilya niya nagre-react na. Si Baste nag-react na. Si Kitty nag-react na. Parang gusto nyo pang pagsalpukin yung dalawa. Ano ba kayo? Hindi yun lang kasimple. Ano ba kayo? Yung ating tatay nandoon nagsasaper sa loob. Ngayon gusto nyong pagsalpukin yung pamilya? Putang ina nyo talaga. Kayong mga tatanga-tangang nagpapaniwala kung saan-saan at sumasakay sa issue na to. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo.